Napipilit ba talaga si Saldico na bumalik ng bansa? Para sagutin yan, makakasama natin ngayon sa agenda ang Legal Counsel o abogado ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico, Attorney Rui Rondain. Hello, sir? Hello, Karina. How are you today? Don't ask. All right. It's been a long day. I understand. And everything going on with Congress makes it even longer. Ayan, ang I unang... share that sentiment. Ang unang tanong po ng lahat ng tao, ano po, nasaan ba si Saldico ngayon? Alam mo, hindi ko pa rin alam up to now because I said last Wednesday na hindi ko alam dahil hindi ko tinatanong. I don't want to know. Hindi ko pa rin tinatanong and I still don't want to know. So nag-uusap po kayo bilang kliyente at kayo abogado sa telepono at hindi po ninyo tinatanong kung Hindi ko saan? tinatanong. Are you not tempted to trace where he is? As an individual, yes, curious, but as a lawyer, I don't want to. Okay, So I check myself. ito rin po ang gusto ng inyong kliyente na hindi malaman kung saan siya naroon kahit ng kanyang sariling abogado. Hindi namin pinag-usapan pero sinabi ko sa kanya na don't give me any hints dahil ayoko malaman. Sabi niya, okay. Okay. Siyempre, at inaasahan na natin na yung mga nakikinig po sa atin ngayon, ganun lahat Yeah, ang I know. sinasabi. Ano? Hindi I naniniwala na hindi po ninyo alam kung nasaan I siya. know, pero pwede niyo ako lasingin, pwede niyo akong torturin na you cannot get it from me because there is nothing to get from me. So this is also why ayaw niyong malaman. Yes. Baka makainom po kayo at masabi Correct. ninyo. Ayun, Correct. okay. So, kayo po ba ay nabigyan na ng summon ng ICI o ng Blue Ribbon Committee para umappear? Hindi pa, puro nababasa ko lang na meron pinadala yung ICI, yung Blue Ribbon, definitely wala pa ako na babalitaan. Wala pa po. Wala pa. So ano po ang sagot natin dito sa patutsada ni Senate President Tito Soto na kung wala naman siyang itinatago, bakit hindi siya bumalik? And it's difficult to stay a fugitive. Pugante po ba ang inyong kliyente? Hindi siya fugante. Ang batas, ang definition ng fugante is yung tao na tumakbo para tumakbo from a case. Wala naman case pa nung pumunta siya because he left nga several months ago bago pa pumutok itong skandalo na to for medical reasons. So wala siyang tinatakbuhan. Ngayon, baka na-misinform lang si Senator Soto because sinabi niya that's my opinion daw on what the law is. Ang context kasi nung nangyari doon, tinanong ako nung press briefing, may balak bang umuwi yung kliyente niyo? Sabi ko, at this time wala dahil natatakot siya. And hindi ko naman sinabi na excuse yun, legal excuse para hindi harapin yung mga kaso. Ibang storya yun. Pagka nagkakaso na, and that's when we will react. So you're saying iba ang legal, iba ang politika? Correct. Exactly what I'm saying. Okay, Kasi they keep saying na harapin niya yung charges. What charges? Wala naman charge. Okay. Di ba? Naririnig ko rin po yun na meron na pong charges, pero wala pa po kayong natatanggap. Wala. Ang safe word na ginagamit nila, akusasyon. Harapin niya yung mga akusasyon. Sabi ko, anong akusasyon? Dahil puro generic naman yung akusasyon. Nakasama ka sa skandalo, sagutin mo yun. Bilang abogado, hindi ko papasalitaan ng kliyente ko kung ganun yung request. I-specify mo muna kung ano yung akusasyon mo. Because hindi ako required na i-prove yung innocence ng kliyente ko. Dapat ang nag-aakusa ang mag-prove ng magpatunay na meron siyang kasalanan. Correct. To your mind, meron na po bang sapat na ebidensya para sabihin na siya ay bahagi o malaking bahagi ng buong eskandalong Naku, ito? wala. From the evidence na nakikita ko, wala. Walang ebidensya. So if you ask me, objectively, tinignan ko na yung ebidensya na hawak nila, hindi nila dapat isampayan. Kahit po itong mga insertions, kahit po itong mga kontratista na kilala daw niya. Yung insertion hindi illegal, Corina. Narinig na natin yan kahit kay Senator Lacson. Everyone's been doing it, no? Yung insertion na yan. Ang masama yung may insertion kapag tapos hindi na-implement. Yung insertion becomes evidence of yung intent to commit a crime. No? But insertion itself, hindi bawal, hindi illegal. Okay. Now, Ang kinikusyon yata nila ay napakalalaki ng mga halaga ng mga insertion sa mga lugar na wala namang lumabas ng mga proyekto. iyon ang problema. Yung hindi ginawang proyekto, nandun yung krimen. Wala naman siyang partisipasyon dyan because ang implementation niyan is nasa local government or nasa executive agency na DPWH na magpapagawa ng mga flood control. Hindi naman congressman And the ang gumagawa contractor. nun. And yung contractor. Oo. Hindi naman siya contractor. Hindi naman siya DPWH. So ang inyo pong payo sa inyong kliyente, hindi ka kailangan umuwi dito. Ang sinabi niya sa akin, tinatanong sa akin nung press kung walang balak umuwi. Sabi ko, walang balak umuwi at this time
dahil nga natatakot siya para sa buhay niya. Okay. Eh, Ano po ba yung sakit niya? Bakit siya nagpunta sa abroad? I can only tell you na meron siyang cardiac condition. Pagkatapos, but I can't tell you everything else. Hindi ko pwede bigay yung detalye. No? Yun na nga, nakita ko kanina yung interview ni Senator Soto na Face the Music. Sabi ko, what music? Pinadala ng wife ko kanina yung videos ng mob dun sa ombudsman na mukhang papatay na ng tao yung crowd. Hindi music yan, mob yan. Okay. Di ba? Pagka meron ng formal charges, and I hope wala, kung meron ng formal charges, and then we will react. What can construe a formal charge? Pag na-file na, And if there is enough evidence? and then, well, it should not be filed unless there's enough evidence. Kung na-file na, I-assume na meron silang ebidensya, and then we will react pag na-receive na namin. Can you give an opinion about what would construe enough evidence? Kailangan admissible evidence It has to be credible evidence and admissible evidence. Hindi pwedeng hearsay, hindi pwedeng chismis, hindi pwede sabi, nagdala kami ng milyon-milyon pera doon, tinanggap ng aid niya para kay congressman daw. That's hearsay twice removed Sabi niya, sabi ni Juan, sabi ni Pedro, sabi ni Juan. Yes. Hindi tatayo sa korte But can he be compelled to show bank statements? Yung kanyang salin, halimbawa. Open yung SALN. In fact, I had that debate with some members of the press the other day. Sabi ko, alam ko open yan makukuha yan dahil Okay. public document yan Hindi ko alam kung bakit yung ibang mga congressman at senador, isinusumite na naman. Parang, ito, nilabas na ni senador like this and like that. Pero bakit kailangan pa nilang i-resubmit? Isn't it? I don't think it's readily available to just anyone. Aralin ko but alam ko because I keep saying na when I defended Mikey Arroyo sa mga tax evasion case niya 10 years ago, mas kompleto pa yung SALN nila kaysa sa akin Yung press, mas maraming kopya kaysa sa akin. We had to look for copies of his SALNs. What about the aircraft? Pinag-uusapan lahat ng mga aircraft na nakalipad daw mula sa Pilipinas at naka-eskapo. Nasaan na ngayon ang mga aircraft na yun? And are those clearly his? Clearly not his. Kasi nakadeklara naman sa SALN niya yung kanya mga assets. Yung assets niya do not include any aircraft. Ang assumption ko, yung mga aircraft na yon na ina-attribute na kanya is pag-aari ng mga aviation company na meron siyang stockholding. Nakadeklara rin yan sa SALN niya. Okay. Na Misibis Aviation, something. Pero hindi ako abogado ng mga kumpanya. I'm certainly not the lawyer for Misibis Aviation. How are they able to leave the country? It was totally legal? Commercial flight? Yeah. Commercial flight or private jet? I don't know. I don't know. Ah, Hindi pa hindi niya ako pa. abogado at that time nung umalis siya. I see. Okay. Hindi pa rin po nare-revoke naman yung kanyang passport. Hindi pa. Hindi nila mare-revoke yun basta-basta. Hindi nila mare-revoke. Bakit po? Yung pinipilit nung congressman, sabi niya, ikansela na pagkatapos problema na abogado yan, ba't nag-aabogado yung DFA para sa kanya? Hindi ho ganun. Under the passport law, pwede na i-revoke yan ng korte, pagkatapos kung obtained through fraud or kung may national security risk, yung national health, etc. Wala naman sila napuprove na ganun Sabi nga nung congressman, i-revoke na. Dahil problema na ng abogado, hindi ho ganun. Hindi ho tayo communist state. Kung may attempt po na i-revoke ang kanyang passport, you can move to TRO definitely. that. Yes, Pwede. absolutely. But the DFA will not Sinabi na nung DFA na hindi yata naintindihan nung congressman yung passport law. Hindi ho ganyan ang passport. Kailangan ho may pang-revocation. Kailangan ho sumunod sa proseso. Kailangan sumunod sa batas at sa proseso. Yes. Okay. Nung revocation, nung cancellation. I'm sure you've seen the affidavit of Ronald Gutesa. Ay, No, tama ba yung actually, pangalan? Basta si Ginoong Gutesa? Actually, Orly Gutesa. No, Saan ko actually, nakuha hindi ko yung pa Ronald? nakita. Okay, Orly Gutesa. Napanood ko lang sa Senado. Okay. Binabanggit po doon yung mga pangalang John Paul Estrada at Mark Teksay. Okay. Na kanya po daw mga alipores o kanyang mga kasabwat. Are you aware of this relationship? Tinanong ko siya dyan na meron ka ba mga empleyadong ganito. Sabi niya, yes, ang mga aid ko yan, once upon a time. Pero nung time na yan, ang recollection niya is hindi na sila employed by him. Hindi pa ako ganyan kalalim sa detalyeng yan. Kasi yan, yung isang story rin na she said, he said, hindi ba? Sabi ni Juan, dinala doon. At sabi niya, tinanggap daw nitong dalawa at dinala daw kung san-san. So, Okay, but these two are now missing, right? Missing in action. Hindi Oh. sila mahanap. I don't know. Are they hiding? Well, they can't be found.
So, hindi natin alam. Okay, so, Maraming tao kung gustong hanapin, hindi ko naman mahanap. yes, din. but so you're saying hindi mo naman sila abogado, so No, no. hindi mo, wala kang No, pakialam kung no. nasaan sila. Okay, so may posibilidad pa na bumaligtad yung inyo pong kliyente? I mean, wala po bang kumakatok sa kanya na mula sa kabilang kampo para sabihin, oh, mag-state witness ka na lang, ilabas mo na lahat ng katotohanan? Wala naman. Wala naman. Nothing serious. Kasi maraming nag-opinion na ilabas mo na lahat, maglaglag ka na, pero wala namang serious. Walang serious. Wala naman that I should be concerned about Okay. as his lawyer. Pero bukas po ba si Ginoong Saldico na makausap at sabihin, sabihin mo na lahat, bumalik ka na dito, hindi ka namin kakasuhan? Hindi pa namin pinag-usapan. Wala pa ako dyan eh. Kasi again, I don't know what the accusations are. No? Naririnig ko lang yung mga sinisigaw-sigaw na mga politiko, na sagutin mo yung akusasyon. What accusation? Yan palagi kong tinatanong eh. So far, everything that we've discussed in the few minutes here ay nakabase sa legalidad. Yes. Ang inyo pong sinasabi, walang magagawa ang gobyerno sa lahat ng pinaparinig nila dahil wala pa silang sapat na ebidensya na magiging basihan para siya ay ma-charge o kaya ma-revoke ang kanyang passport para siya ay bumalik. But let me narrow it down. Hindi naman lahat ng gobyerno. Yun lang ombudsman at saka DOJ. Kasi yun lang naman ang nag-a-action para i-prosecute siya. I see. Hindi So naman yung buong meaning a gobyerno. tax evasion case might probably get him to come back? Al Yung- Capone style. No. Basta mawala yung... I'm eager to defend him. Yun nga ang sabi ko eh. Because confident ako sa kaso eh. But kailangan ma-address lang yung kanyang mga concerns. Like yung fear nga. Like yung kanina yung mob, sabi ko, oh my God. Papatayin itong kliyente ko kung mapunta siya dyan. So thereby, parang totoo yung yung death threats. Oh, Totoo yeah, yung yeah, death threats laban Yeah, sa yeah, kanya. yeah. Okay. Yeah, yun ang biggest fear niya talaga eh. Sinasabi nga nila, wala namang death threat. Ayun, sabi nung congressman na wala namang statement yung police or report yung police na merong threat. Sabi ko, subjective yan eh. Kung barilin yan, what are you gonna say? Oops, sorry, I was wrong. Hindi pwede yun eh. So malamang po doon na magpapasko sa kung saan mang lugar si Ginoong ko. We'll see. We don't know. Kailangan hintayin natin yung events mag-unfold, Corina. Ayoko mag-speculate. Diba? Wouldn't be fair to him, wouldn't be fair to you. And hindi naman din po namin matatanong sa inyo bilang bagong abogado niya kung bakit po siya yumaman ng ganoon. Kung paano siya yumaman ng ganoon. Mayaman na siya nung naging congressman siya. Sabi ko nga, yung declared net worth niya sa SALN niya ng 2019 bago siya umupo, 4.1 billion. More than Cynthia Villar, 3.8. More than Manny Pacquiao na 3.1. Tumaas siguro, tumaas during his term. But not because of his term. Tumaas because of his businesses. 44 active corporations. More or less, no? Ang bilang ko, 44. But he had to divest when he had sought to office. divest in one or two, I don't know. I'm sure he had to divest in SunWest kasi yun yung naging issue. I'm sure he divested bago siya umupo. Yung others, live yun. He's still At actively... yung batas, pinapayagan naman siya bilang congressman na magkaroon pa rin ng ganong Yes. negosyo. Basta wala lang conflict. Okay, huling tanong na lamang po. Sure. Willing po ba siyang dumalo sa hearing via Zoom? Hindi pa namin napag-usapan yan. But sa akin, I don't see any reason why he shouldn't. Kasi hindi naman germane dun sa threat sa buhay niya. But syempre, I have to talk to him. But legally, can he be compelled to attend via Zoom? I don't want to get into trouble with the Senate. Basta ang rules ng Sampina, kailangan nandito ka sa Pilipinas, dapat personal yung service ng Sampina sa iyo. Ay, hindi pa sakop yung Zoom. Paano ng siya batas? isa-serve kung wala siya dito? Ang Sampina kasi under the rules of the Senate, personally ibibigay sa kanya. Hindi pwedeng email? Hindi. Hindi pwede. I don't want to get into trouble with the Senate. But, Okay. It's not a bad idea. Sige Not a po. bad idea. Yes. That's a possibility. Ang fear ko lang, and I'll be candid with you, ang fear ko lang is kung gawin yan, hindi ko siya katabi, so hindi ko siya mabubulungan as his lawyer. Di ba? Lahat naman, kung ikaw kliyente ko, mag-i-insist din ako nakatabi kita kung magtetestigo At ka. susundan naman kayo pag kayo pinalipad doon. Masusundan kayo. Yeah. Ha? Yeah, I guess. Tinuruan pa. Okay, marami pong salamat sa inyong oras. Attorney Rui Rondain. Karina. Siya po ang legal counsel ni resigned Congressman Saldico. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.